Hello everyone and welcome back again to my YouTube channel. This is your Inday Crush. So ngayon po pag-uusapan naman natin kung ano yung mga tanong ni IO or ni Immigration Officer nung palabas na ako ng Pilipinas tsaka nung papasok ako ng US. So nung nasa airport na kami, hinanda ko po yung CFO, which is the Commission of Filipino Overseas. Yun yung certificate. Yung travel tax, ang binayaran ko po ng travel tax is about 1,620. So sa airport lang po ako nagbayad nun. Since my fiancé is with me, we paid via visa. Okay po. Ang dali lang po, wala po siyang naka-line up nung time na yun. It was December 15, 2024 yung travel namin. So, nung papasok na kami sa international, may security dyan, diba? May naka-separate siya na for foreign, yung nakalinya, tsaka for Filipino. So, since my fiancé is with me, dun kami sa foreign. Tinalong lang namin yung security guard kung pwede ba akong sumabay sa kanya. So, okay naman si security guard, kaya nakalinya kami dun sa foreign. So, si fiancé muna yung una, tapos nung may time ko na, ang dali lang ng tanong ni IO sa akin or ni Immigration Officer Manila, guys. Kasi binigay ko lang yung passport, tapos nagtanong lang siya na sino ba yung kasama ko. Sabi ko, fiancé ko, Lorenzo Steele. Sabi niya, anong ba address? Sabi ko lang na ganito yung address sa US. Tapos hinanap niya yung CFO certificate ko. Tsaka di na nga niya hinanap yung travel tax ko eh. Yung CFO lang, chinek niya. Tapos chinek niya yun sa computer, ganun. Yun lang yung tanong niya, guys. Tapos tatak na siya. So punta na kami sa departure area. So ngayon, punta naman tayo sa immigration officer nung papasok na kami sa, nung nandito na kami sa Los Angeles, California, LA kasi sa LAX kami. So nakaline up na kami, ang daming tao. Doon kami sa non-immigrant. So yung fiancé ko rin, since he is American citizen, so nagtanong lang din siya sa guard noon na kung pwede ba sasama siya sa akin, which is a non-immigrant, something ganun. So, nakalinya kami doon. So, nung time ko na, siya na rin yung nauna. Tapos, sumunod lang din ako sa kanya. So, si IO, chinek niya yung sa kanya. So, si IO, alam na niya na magkasama kami. So, binigay ko kang IO yung passport ko, even my yellow packet. So, chinek niya yung laman ng yellow packet ko. Andun yung mga medical records. Andun yung mga requirements ng K1 or fiancé, which is binigay namin lang sa US Embassy interview. Andun lahat. So, inas lang din niya sa amin kailan yung kasal namin. Then sinabi namin it was December 28, 2024. Tapos sinabi niya na itong documents na to lahat is i-forward nila sa USCIS. So, within 90 days, sinabi lang nung IO na dapat makasal na kami. And the visa, K1 visa is only for 1 and 3. Sinarkilan niya nga pa yun sa visa ko. Tapos hanggang ano lang siya. Kasi for 90 days, so December 15 kami, arrival namin. So, December, January, February, March 15 yung nilagay niyang parang expire nung sa dapat makasal na kami within 90 days. So, yun. Ayun. After sinabi ni IO na makasal kami within 90 days, tinatakan na niya agad yung aking passport. Beside lang ng other page lang, visa here. Tapos dito tinatakan lang niya. Tapos, ayun na. Super dali lang po. So, that's all po. So, don't forget po to subscribe on my channel. Meron pa po akong ibibigay ng mga tips and experience about K1 visa requirements and about how I get the Senomar and all the PSA documents. Tsaka meron din po diyang mga NBA, AKA, kung ano po yung mga
meaning nun. At yung mga K1 requirements, meron po dyan sa next vlog ko po. Yung mga experience ko din sa St. Luke's, hindi po ako sputum, approved po agad yun. So, thank you for listening and have a good day. Bye!